Magandang oras mga katiats, mga kababayan. Well, meron tayong nakalap na video dito sa YouTube kung saan ay meron pa palang mga banyaga, mga foreigners na naniniwala na hindi totoo ang Yamashita Treasures. Dahil sa ang gumawa ng video na ito ay ano lang siya, parang neutral lang, pwedeng meron at pwedeng wala. Alamat lang daw, mythology ng isang bansa ang Yamashita Treasures ayon dito sa author ng bidyong ito. Kaya ito, atin to panoorin at bigyan natin ng reaksyon ang bidyong ito mga katiets. Did Japan really bury billions in the Philippines? At the end of World War II, Japanese forces were retreating and fast. But before they left the Philippines, a legend was born. A treasure so massive, it's said to include over 6,000 tons of gold, gemstones, religious artifacts, and war loot. It's called Yamashita's Gold. Alright, so balikan natin yung sinabi niya dito, 6,000 lang daw metric tons ang Yamashita Gold, which is medyo mali ng konti dahil 7,000 plus metric tons ang lahat ng Yamashita Treasures na pagmamayari ng Emperor ng Japan na si Hirohito Showa. Okay, so ayon sa source ng Yamashita Story, Yamashita Treasures Story ay meron ngang 7,000 metric tons na lahat na ibinaon sa 175 treasure site ng Emperor. So there are 175 treasure site. Kaya kung ating i-divide ang 7,000 metric tons, i-divide natin by 175, ang lalabas dyan ay nasa 35 to 40 tons ang bawat laman ng bawat Emperor treasure site kung merong treasure site na 175. At ayon sa kwento dito sa Pilipinas ay kinalat ito sa mga isla, sa kabundukan na hindi natin akalain na meron. Katulad na lamang dyan sa may nagtanong sa akin sa Guimaras kung meron daw. Meron dyan. Kasi yung maliit na isla dyan na pabilog sa Guimaras ay merong mapa dyan na ang mga treasure ay nakapalibot sa baybayin ng isla. Okay, dyan sa Bohol ay marami din. Sa dalampasigan ng Bohol, ay lalo na dito sa Surigao. Sa mga dalampasigan ng Surigao, pero hindi ito ang mga Emperor Treasure Site. Ito yung mga scattered individual soldiers gold ang mga natagpuan natin sa mga mababaw lamang na pagkabaon. Hindi pa yun yung Yamashita Treasure or Emperor's Treasure Site. Ang Emperor Treasure Site ay nakakalula ang laman yan. 40 tons of assorted gold and jewelries ang bawat laman ng kada treasure site ng Emperor. So 30 to 40 tons ang laman. Pinaghalo na yan. Merong gemstones, merong gold bars. Kaya itong mga natagpuan natin ay hindi pa to, itong mga natagpuan ng ating mga katiets na mababaw lang, nasa tuhod lang, isang box na mga ginto, hindi pa yan yung tinatawag natin na Yamashita Treasures. Yan ay ibinaon lamang ng mga sundalong Hapones at sundalong Amerikano na nakapagnakaw sa mga Hapones, at yung mga Hapones din ay nagnakaw din ng mga Hapones sa yung nakuha nila na marami at ibinaon na individual soldiers gold ang tawag. Alright, patuloy tayo dito sa video. Yamashita. But did this treasure really exist? Was it buried in tunnels across the Philippine mountains and jungles? Or is it just one of the greatest myths in modern history? General Tomoyuki Yamashita was known as the Tiger of Malaya, a fierce and strategic commander of Japan's imperial army during World War II. As Japan expanded across Asia, its forces plundered gold, religious icons, and cultural treasures from conquered territories, including Burma, Thailand, Malaysia, and China. According to the legend, these spoils of war were transported to the Philippines, a key location for Japan's last stand, and were planned to be shipped to Japan. But as American forces began pushing back, those plans collapsed. With no time to transport the loot, it was allegedly buried in deep underground tunnels, secret caves,
and hidden bunkers across Luzon, sealed with booby traps and explosives. Eto mga kababayan, ayon sa kwento ng mga treasure hunters ay meron ngang booby traps or water traps, kung hindi man booby. Kapag booby, yun yung sumasabog, mga bomba. Merong mga tripwire. Okay, at wala pang time bomb sa panahon noon. Walang time bomb. Ang switch ng mga bomba noon ay tripwire. Ibig sabihin yung mga wire, mga alambre. At meron ding booby trap na naapakan, yung tinatawag na mine, landmine. Yung time bomb na makikita natin sa video na merong black and red wire ay parang hindi makatotohanan ang ganyan. Kasi wala pang time bomb sa panahon ng Hapon. At hindi pwedeng time bomb ang ilagay dyan. Kasi mag-expire eh. Ang time bomb ay merong battery. So mag-expire ang battery. So hindi pwede na di-baterya ang time bomb ng Yamashita Treasures. So if IY lang yan for information. Okay, so meron pa siyang nabanggit dito na dinala sa Pilipinas ang Yamashita Treasures. Oo nga, nadala yan dito, pero hindi talaga Pilipinas ang sadya ng Hapon na dito itago ang treasure. Naitago lang yan dito dahil sa nahiringan yan. Pinaghanap din yan ng Amerikano kung nasaan na yung mga war loots na tinatawag, war loots. Mga ninakaw na tunituniladang ginto galing ng Himalaya. Amigdat ng Malaya. Galing dyan sa lugar ng Indonesia, Malaysia, Burma, Thailand, Indonesia, Singapore. Yung mga lugar-lugar dyan ay napakaraming mga Buddhist temples. Napakaraming Buddhist temples dyan. At lalo na ang Cambodia, Myanmar ay napakaraming gemstone ang lugar na yan. Kaya diyan ang galing yung mga gemstones na naibaon dito. Ngayon, dadalhin na sana yan diretso ng Japan. Ang mga war loots na yan. Pero hinarangan daw diyan ng maraming battleships ng Amerikano diyan sa dadaanan nila sa may Singapore. Diyan daw naka-standby yung mga battleships ng Amerika, kaya hindi na nadala sa Japan ang mga gintong ito. At dito nga sila naabutan ng oras. Dito sila naabutan ng parang matatalo na sila, kaya dali-dali nilang ibinaon ang mga ito. Grabe, no? 1942, alam na nila na matatalo na sila eh. 1942 pa lang yun ha. At pagdaong nila sa Pilipinas ay nasa 1940 yata, 1941. Pero alam nila na matatalo na sila, kaya maaga pa lamang, 1943, naghukay ng mga ang mga engineering brigade, engineering battalion ng Emperor ay naghukay na ng mga itong fortified tunnels o itong mga malalalim talaga na bunker. Kasi mantakin nyo naman ay 30 tons ang mga laman yan ng mga bunkers. Kaya kailangan malalim talaga. At isang batalyon ang gumawa niyan ha. Kaya hindi yan makukuha ng mga treasure hunters na mayroon lamang 4 o 6 na tao na naghukay. Hindi makukuha yan. Kasi nga ang naghukay ng mga tunnel na yan ay isang batalyon. At ano yun ha, itong shifting. So kalahating batalyon, magpahinga na naman, kalahating batalyon na naman. Kaya para silang mga langgam, kung i-imagine natin, parang langgam ang dami nila noon na naghukay ng mga tunnels na yan. Kaya nakagawa sila ng mga tunnel na ang lalim ay nasa 90 meters. 90 meters ha, 300 feet na mga lalim na tunnel. Yan yung kanilang mga bunkers. At sinemento pa yan sa kinailaliman. Sinemento, nilagyan ng water traps at mga booby traps. Kaya kung tayo ay maghukay na 4 lang tayo, 3, 6, hindi talaga yan makukuha. Kasi teamwork sila noon eh, plus engineering battalion pa. Di alam nila kung paano i-counter tong mga tubig.
di ba? Paano kunin yung malalaking bato? Paano magpasabog ng maliliit na dinamita para mapadali ang paghukay? Tayo, apat lang tayo, anim, hindi talaga makuha yan. Sa totoo, yung mythology ni Rojas, yun lang ang tanging bunker na napasok. Ang mythology ni Rojas. Pero, wala nang nakapasok pa ng mga bunker. Kundi itong napasok ay mga kuweba lang, kuweba na nilagyan ng isang box. Hindi pa rin yun ang Emperor Treasure. Hindi pa rin yan ang Yamashita Treasures. So kung naikwento ko sa inyo yung napasok ko na maliit na kuweba sa ilalim ng dagat, underwater, maliit na treasure box ang meron doon. Ang laman. At alahas lang, hindi gold bars. Kaya hindi pa rin yung Yamashita Treasures. Yun pa rin ay individual soldier, mga ninakaw nila na ginto sa mga bahay, mga alahas, at itinago nila sa mga kuweba na submerged underwater or kuweba sa gilid ng mga bundok na malapit sa river or creek. Yun talaga ang mga nilalagyan nila eh. Kailangan merong creek kasi ang creek ay isa sa kanilang palatandaan. At old tree at malaking bato na minamarkahan nila. Alright, so tama itong sinabi ng author dito na parang mythology lang ang Emperor Treasures. Pero hindi yan mythology dahil meron naman mga mapa. In fact, meron akong 3 legit na mapa ng mga treasure na ito. Isa ay nasa Agusan, isa ay narito sa isla sa amin, at isa ay malayo dito, nasa Bohol. Nasa Bohol ang isang mapa. Kaya, bakit merong mga mapa na ganyan? Kasi totoo na merong general treasure site. Kaya nga lang ay talagang hindi yan mahuhukay ng ordinaryong Pilipino kasi gagastos ka ng milyones bago mahukayan. At hindi lang yan, kapag kahit na nahukayan, sasabog yan eh. Merong booby trap. Kaya hindi talaga yan makukuha. At ang tanging makakuha niyan ay yung mga pinadala ng pamilya ng emperor. Meron kasing mga recovery team niyan hanggang sa ngayon. Merong mga nag-remap, remarkings, na nagsusurvey na mga kaanak ng emperor, ng mga generals noon na bumalik dito. Pero kahit sila ay nahirapan na rin. Nahirapan na silang kunin ito kasi malalim nga. At halatang halata sila, so hindi nila makukuha. Ang makukuha nila ay mga giveaway ng Emperor Treasure Site. Meron namang giveaway talaga yan sa bawat treasure site ng Emperor. So yan lang yung binalikan ng Hapon. Yung bunker hindi na. Talagang hindi na yun makukuha pa, ang lalim-lalim. Imagine na pinakamababaw according sa aking mapa ay 30 meters. Pinakamababaw na bunker at hanggang 90 meters yan. Grabe ang lalim. Okay, patuloy tayo. Balik tayo dito sa video. Part 2: The Hunters and the Claims. For decades, treasure hunters, soldiers, and even presidents have searched for Yamashita's gold. The most famous claim came from Rogelio Roxas, a Filipino locksmith turned treasure hunter. In 1971, Roxas said he discovered a solid gold Buddha statue and several gold bars in a tunnel near Baguio. He believed it was part of Yamashita's lost treasure. But before he could secure it, Roxas claimed the treasure was seized by government forces, allegedly under the orders of then-President Ferdinand Marcos. Roxas later filed a lawsuit in Hawaii against the Marcos estate. After years of trials, the court ruled in Roxas's favor, awarding hundreds of millions in damages. But the gold was never recovered. Was it stolen? Hidden again? Or did it ever exist in the first place? Ito yung word na hidden again, mga katiyats. Hidden again, ibig sabihin, itinago. Totoo yan. Merong mga chismis na ang mga Marcos gold ay reburied or ibinaon muli diyan sa kabundukan ng Ilocos. Lalo na yung natandaan nyo yung bust of Ferdinand Marcos, yung binumba, sinira. Yun ay kinopya yun na
na marker sa tinatawag na itong Rushmore, 'di ba? Yung Rushmore statues, yung mga ulo ng presidente sa Amerika sa Mount Rushmore sa Amerika, 'yun ang kinopya ni FM, which is yung mga mata ng bust na 'yun. Kaya napansin niyo ang unang sinira sa bust ay ang mga mata at binomba, kasi ang mga mata ng bust ay nakaturo 'yun sa mga bundok, nakatingin 'yun sa mga bundok, which is doon reburied. Ni-reburied daw ni FM ang mga ginto. Lalo na yung Golden Buddha, na-reburied yata yun. Si Rogelio ay binayaran na lang yan doon sa kaso nila sa Hawaii. Ay binayaran si Rogelio, pero binayaran yan, milyones binayad ng mga Marcos kay Rogelio, pero naano din, na-scam si Rogelio ng kanyang mga associates. Kasi ang kumaso kay Marcos ay mga associates na mga foreigners. Gumawa sila ng parang kumpanya na nagkaso kay FM. At kaunti lang yatang nabigay kay Rojas hanggang sa namatay ito. Ang malaki na danyos na ibinayad sa kumpanya ay naroon sa mga kapartner ni Rogelio Rojas na siyang mismong nagkaso kay FM. Pero hindi talaga yun mga treasure hunters na partner, yun ay mga legal team lamang ni Rojas. Legal, ibig sabihin marunong sa mga batas. May mga attorney yun na kumpanya. Kaya ang kayamanan ni Rogelio Rojas ay parang mythology pa rin yan. Kasi hindi natin nakikita, hindi nahawakan. Hindi katulad sa nakuha ni Mangberto sa Surigao, di ba? Kaya nga Surigao San ang tawag ng channel ko, dahil dito talaga nakuha sa Surigao ang totoong mga ginto na napakarami na nakuha ni Mangberto. Mangberto Morales pala ang pangalan, na taga Surigao del Sur yun. Pinuntahan ko yung site niya noon, nag-video ako doon, pero hindi ko gaanong sinabi na yun na yung lugar ni Mangberto, kasi marami ang nagbabantay. Kaya hindi ko sinabi na ito na yung lugar ni Mangberto Morales na nakuha ng treasure. Pero pinuntahan namin yun at na-scan. At meron kaming na-scan doon na lugar na meron pang precious metal na nakabaon. Sayang nga wala tayong pambili. Ibebenta daw yung lupa ng 12 million doon, kaya bisitahin nyo yun mga kababayan. Sa Surigao del Sur, sa San Miguel ba yun? Magruyong. Meron pa kaming na-scan doon na precious metal gamit ang proton elic. Kaya kung kayo makajackpot, bilhin nyo yun kasi meron pa. Yun ang totoong ginto, ang Surigao Gold. Kung i-research nyo yun, ay makikita ang Surigao Gold sa Ayala Museum. Nandyan pa at makikita at mahawakan talaga. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang title ng aking channel ay The Surigao Sun, dahil nga dito ang totoong ginto na hindi mythology hanggang sa ngayon ay makikita natin na nasa museum. Imagine na 40 kilos lang yung nakuha ni 40 kilograms lang yung nakuha lahat ni Mangberto kasi nagmamadali siya. Pero isang kahon yun na tinamaan ng bulldozer, isang kahon. Nagkalat lang doon, nagkalat yun. Kaya totoo ang mga Yamashita treasures. Pero yung sinasabi ng mga bunker ay wala pa talagang magpapatunay na may nakakuha sa bunker, kasi ang bunker talaga ay may booby traps. Imaginein mo naman 40 tons ay kailangan talaga diyan ng bomba para walang makapasok. At yung mga nakuhang bari-barita lang na 4 na barita, 6 na barita, yun yung nasa mababaw na tinatawag na giveaway, pero hindi pa rin yun ang tinatawag na Emperor Treasures. Okay, patuloy tayo sa magandang bidyong ito, courtesy sa atin ng mga banyagang nagbablog nito. Part 3. The Clues and the Markings. Treasure maps, strange stone symbols, and underground markers have kept the legend alive. Some believe Japanese engineers and officers left coded signs, arrows carved into rocks,
heart-shaped markers, or symbols indicating gold vaults. Others believe the treasure was hidden using ancient Spanish tunnels, or placed beneath churches, graveyards, or caves sealed with dynamite. Still, many searches over the years have turned up nothing, and with the passage of time, the locations may now be lost to history, or remain too dangerous to explore. Part 4. Fact or Fiction? Skeptics argue that Yamashita's gold is just a myth, a convenient legend to explain missing wartime wealth. There are no official Japanese records confirming the treasure, and many stories come from second-hand accounts or unverifiable sources. But others point to declassified U.S. intelligence files, interviews with former Japanese officers, and massive sums of unexplained post-war wealth. Could the treasure be real and hidden in plain sight? Or is it just a tale that mixes wartime greed, political corruption, and national mythology? So what do you believe? Was Yamashita's gold real? Alright, so ito yung panghuling sagutin natin na katanungan, mga ka-TX. Totoo nga ba ang Yamashita treasures? Well, ako'y naniniwala na 100% na mayroon ngang mga bunkers sa Pilipinas kasi mayroon nga akong mapa na bunker, na mayroong bunker, mayroong giveaway, 2 giveaway, 3 giveaway sa isang bunker. At ang bunker, yun yung may laman na 30 tons of solid gold bars. Yung mga giveaway ay assorted yun. May giveaway na gemstones, may giveaway na alahas, at may giveaway na bareta. Kaya yun lang yung pag-asa natin, yung mga giveaway, kasi nababaon lang ang giveaway sa 4 to 7 meters deep. 4 meters to 7 meters. Sa ngayon, medyo kumapal ang lupa dahil sa organic decay. Kaya ngayon ay nasa 8 meters na yan ang lalim ng mga giveaway, mga kababayan. Kaya meron pa rin pag-asa. Pero wag na tayong maghanap ng bunker. Hindi talaga makukuha yan. Ng 6 lang, 6 na magukay o 10, hindi. Kasi isang batalyon ang gumawa niyan ng bunker. Parang mga langgam sila. Kung tingnan, pasapasa ng lupa, pasapasa ng paghakot, nakalinya yan sila. Kaya hindi ganun kadali at imposibleng makuha yan. Meron akong diagram dito, tingnan nyo to. Ito yung pagka-engineering design ng kanilang bunker ng Emperor. Paliko-liko siya, kaya hindi talaga yan matagpuan. Alright, so atin balikan ng katanungan, maniniwala ba kayo na merong Yamashita treasures? So ang sagot ko dyan ay of course 100% na meron. Ang problema ay hindi talaga makukuha dahil nga ibinaon niya ng very secured na paraan ng pagbaon. Well, itong dito sa video, ito yung pinakamalapit sa katotohanan na video na natagpuan nila ang mga gold bars sa kuweba. Kasi ang video na ito ay pinalabas ito, hindi pa monetize ang YouTube. Mga year 2006 yata, 2004 ang video na ito. At hindi pa monetize ang YouTube, kaya bakit gumagawa-gawa sila ng video, hindi pa monetize ang wala pang vlogger noon. Mga uploader lang yung nag-upload. Hindi nila kailangan ng pera kasi walang sweldo sa YouTube noon. Bago lang kasi ang YouTube nagsweldo mga 6 years ago yata na nagsisweldo ang YouTube. Pero noong pag-umpisa ng YouTube 2004 yata ay wala talagang monetization. Ako ang content ko noon mga magic pa noong panahon na yon, tsaka motocross yung karera. Kasi ano lang yun, hobby lang, wala pang monetization. Kaya ito merong natagpuan na red and black wire, sabi ko ay walang time bomb sa panahon ng Yamashita treasures. Pero pwedeng pwedeng sa yung parang switch sa mina, di ba meron ding doon wire na black and red. Pero sigurado ako expire na yan kasi sa tubig to Kung meron mang
bomba na sumasabog na kinakabitan ng wire, sigurado ang wire na yan ay corroded na yan. At sigurado ako na hindi na yan mag-spark ang wire na yan kasi ito ay nasa cave ito sa malapit sa dagat na cave. Itong pinasok nila. Parang sa mangrove area kasi itim ang putik niyan eh. Kaya pwedeng nilagyan nga yan. Pero hindi na yan sasabog. Pero pinutol pa rin nila. Kasi nga baka sasabog. Nanigurado lang. Diba mga kababayan? Alright, so anong masasabi nyo mga ka-TH? Naniniwala ba kayo na meron pang mga Emperor Treasure Site sa Pilipinas? Meron ba talagang bunker na naglalaman ng 30 to 40 tons na solid gold bars? Okay, paki-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel ay huwag niyong kalimutan i-subscribe ito para naman makatulong at palagi tayong updated sa mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.